Ninanakawang asawa ko ang buhay ng anak namin para sa kalaguyo niya. Habang naghihingalo ang anak ko sa ospital, nagpapakasarap siya sa kama ng ibang babae. Suot ang diamanteng binili mula sa dugo't pawis ko. Akala nila, iiyak lang ako at magmamakaawa. Pwes, nagkakamali sila. Dudurugin ko ang kanilang huwad na pagkatao nang walang ginagamit na dahas. Pero hanggang saan ang kaya kong tiisin bago ko sila tuluyang pabagsakin. Ninanakaw ng asawa ko ang buhay ng anak namin para sa kalaguyo niya. Habang naghihingalo ang anak ko sa ospital, nagpapakasarap siya sa kama ng ibang babae. Suot ang diamanteng binili mula sa dugo at pawis ko. Akala nila, iyak lang ako at magmamakaawa. Pwes, nagkakamali sila. Dudurugin ko ang kanilang huwad na pagkatao nang walang ginagamit na dahas. Pero hanggang saan ang kaya kong tiisin bago ko sila tuluyang pabagsakin? Salamat sa diamond necklace, babe. Sulit ang pag-withdraw mo kahapon. Uwi ka na sa boring mong misis. Love you. Ang imagasalitang yon na nagliliwanag mula sa naiwang laptop ni Mateo sa ibabaw ng hapagkainan ay tila isang malamig na patalim na tuwirang ibinaon sa dibdib ni Dina. Sa hindi kalayuan, nakatayo siya, maingat na bitbit ang mainit na bandeha ng mga cupcake na ginugulan niya ng buong hapon para sa kanilang ika-15 anibersaryo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng maliliit na paso at kalyo, ang gatahimik na katibayan ng walang katapusang pag-aalaga at pagpapakumbaba na hindi kailanman binigyang pansin ng kanyang asawa. Habang siya ay amoy pawis at asukal, ang lalaking pinagsisilbihan niya ay abala sa pagpapaligaya ng iba. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga daliri ni Dina. Bumagsak ang bandeha sa sahig, nagkadurog-durog ang mga makukulay na tinapay na sumisimbolo sana sa matamis nilang pagsasama, kasabay ng tuluyang pagkabasag ng kanyang mga ilusyon. Walang umalinggaw-gaw na ingay. Tanging ang bingi at nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa buong kusina habang tinititigan niya ang pag-ibig niyang nauwi sa wala. Parang sinasakal si Dina. Tila may matigas na bagay na nakabara sa kanyang lalamunan, pumipigil sa bawat paghigop niya ng hangin, habang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang ayaw pumatak, ngunit nag-uunahang lumunod sa kanyang kaluluwa. Saan ako nagkulang? Naging sobra ba ang pagiging ina ko? Kaya nakalimutan niyang asawa rin niya ako. Ang mga tanong na ito ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang wasak na isipan. Iniiwan siyang nakatayo mag-isa, nanginginig, at patuloy na dinudurog ng isang pagkakanulo na hindi niya kailanman hiniling. Inatake na naman ito ng kanyang sakit sa puso. Wala nang oras para umiyak. Makalipas ang ilang sandali, sa ilalim ng malamig at nakakapasong liwanag ng emergency room ng ospital, walang tigil ang pagngatog ng mga tuhod ni Dina. Matapos ang paunang lunas at nang makitang bahagyang kumalma ang paghinga ni Maya, magalang ngunit seryosong lumapit ang nurse sa kanya. Kailangan na raw nilang magbigay ng paunang bayad upang masiguro ang kwarto at ang mga susunod na gamot na pampasigla ng puso. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Dina ang kanyang telepono upang buksan ang application ng kanilang joint account. Iyon ang kaban kung saan niya inipon ang bawat sentimo mula sa pagtitipid sa ulam, paglalakad imbes na sumakay, at pagtanggi sa sarili ng mga bagong damit sa loob ng maraming taon. Lahat iyon ay para sa kaligtasan ng puso ng kanyang anak. Nang lumitaw ang mga numero sa screen, tila huminto ang pagtibok ng sarili niyang puso. 0.00. Bumalik sa kanyang gunita ang mensaheng nabasa niya kanina sa laptop. Sulit ang pag-withdraw mo kahapon. Ang pondong dapat sana ay magliligtas sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak ay ginawang diamanteng nakapulupot ngayon sa leeg ng ibang babae. Ang kinabukasan ni Maya ay ninakaw ng lalaking nangako sa harap ng altar na poprotekta sa kanila habang buhay. Umatras si Dina patungo sa pinakamadilim at pinakamalamig na sulok ng pasilyo ng ospital. Wala nang pader na kayang sumalo sa bigat ng kanyang nararamdaman. Unti-unti siyang napadaos-dos sa sahig hanggang sa mapaupo.
yakap ang sariling mga tuhod upang pigilan ang nagpupumiglas na palahaw ng paghihinagpis at galit na gustong kumawala sa kanyang mga labi. Kinagat niya ng madiin ang likod ng kanyang palad. Binaon niya ang kanyang mga ngipin sa sariling laman hanggang sa matikman niya ang pamilyar na lasa ng kalawang mula sa sariling dugo. Ngunit mas matindi ang pagkirot sa kanyang dibdib, isang sakit na halos buminyak sa kanyang pagkatao. Paano nagawang ipagpalit ng isang ama ang hininga ng sarili niyang anak para sa panandaliang aliw ng isang huwad na babae? Patuloy na nakatulala si Dina nang mapansin niya ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Maya na nakaratay hindi kalayuan. Nang hina man, mapayapang natutulog ang kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Dina at nilapitan ito. Maingat niyang hinawi ang buhok na nakadikit sa basang noo ni Maya. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting nagkukubli ng matinding puot at pamimighati, upang hindi maramdaman ng bata ang kanyang takot. Nabalik lamang ang diwa ni Dina nang maramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na kamay na dumapos sa kanyang nanginginig na balikat. Pag-angat ng kanyang basang paningin, nakita niya ang anyo ni Mateo. Bakas ang labis at tila totoong pag-aalala sa mukha nito. Umaarteng isang amang handang gawin ang lahat para sa pamilya. Hon, anong nangyari sa anak natin? Nandito na ako, tanong ng kanyang asawa sa pinakamalambing nitong boses na madalas magpaniwala. Sa kanya noon na siya ay ligtas. Ngunit kasabay ng mga matatamis na salitang yon ay ang paglanghap ni Dina ng isang malapot at nakakasulasok na amoy ng banila. Isang pambabaeng pabangong hindi kailanman niya ginamit at lalong hindi pag-aari ni Mateo. Tinitigan ni Dina ang mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa isang dekada, ang amang ninakawan ang sariling anak. Haharapin ba niya ang demonyong ito ng harapan o dahan-dahan niyang isusuot ang maskara ng isang martir upang pagbayarin ito ng unti-unti? Ang nakakasulasok na amoy ng matamis na vanilya ay unti-unting napalitan ng malamig at mapait na amoy ng gamot kinabukasan. Namumugto ang mga mata at hapong-hapo ang buong katawan na natiling nakabantay si Dina sa tabi ng higaan ng kanyang anak. Subalit ang anumang natitirang kapayapaan sa loob ng maliit na kwarto ng ospital ay mabilis na naglaho nang marinig niya ang mga pamilyar at mabibigat na yabag na papalapit sa pintuan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lola Pachita, ang kanyang biyenan, na hindi kailanman nakitaan ng anumang pagpapahalaga sa kanyang mga sakripisyo. Hindi man lang nito tiningnan o inalala ang kalagayan ng namumutlang apo na nahihimbing pa rin sa kama. Sa halip, ang matalim nitong paningin ay agad na dumiretso kay Dina. Sinusuri ang kanyang magulong buhok at ang damit na gusot-gusot. Tingnan mo nga ang sarili mo, Dina, sabi ng matanda, habang nakapamaywang at nakatingin sa kanya ng may halatang pagkadismaya. Nasa ospital tayo, pero para kang hindi man lang nakapagpahinga o nakapaglaan ng oras para sa sarili mo. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Nag-aalala ako sa kalagayan ng bata. At sa totoo lang, pakiramdam ko ay napakarami ng problemang sabay-sabay na dinadala ng pamilyang ito. Napatingin siya sa silid kung saan naroon ang kanyang anak. Nakikita ko kung gaano siya nagsisikap para sa pamilya. Minsan, iniisip ko kung sapat ba ang suporta na natatanggap niya mula sa mga taong nasa paligid niya. Nanahimik si Dina habang pinakikinggan ang bawat salita. Hindi man kasing talim ng mga insultong inaasahan niya, malinaw pa rin ang bigat ng pagdududa at paninisi na nakapaloob sa mga ito. Sa gitna ng pag-aalala para kay Maya, tila muling bumabalik ang mga tensyong matagal nang namamagitan sa kanilang pamilya. Inaasahan ni Dina na tatayo ang kanyang asawa upang ipagtanggol siya. Umaasa siyang sasabihin ni Mateo na siya ang nag-aruga kay Maya buong gabi, na siya ang nagluto para sa anibersaryo nilang walang kwenta. Ngunit tumayo lamang si Mateo mula sa kabilang silya, bumuntong hininga na, tila isang napapagod na bayani ng tahanan at inakbayan ng kanyang ina. Hayaan mo na, Ma, malumanay na sagot ni Mateo.
Ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na lalong nagdidiin kay Dina pababa. Alam mo naman na hindi sanay si Dina sa mga ganitong mabibigat na sitwasyon. Ako na ang bahala. Intindihin na lang natin ang pagiging pabaya niya minsan. Na-stress lang siguro yan. Parang nilagari ang dibdib ni Dina. Gusto niyang isigaw na ang anak nitong pinupuri ay isang magnanakaw, na ang perpektong asawang ito ay mas inuna ang luho ng kanyang kalaguyo kaysa sa pambayad sa ospital ng sariling anak. Gusto niyang sabihing ang amoy kusina na kinamumuhian nito ay bunga ng kanyang paghihirap para makatipid sila araw-araw. Ngunit nilunok niya ang nag-aapoy na galit na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa isang lipunang nagtuturo na ang paggalang sa nakatatanda ay hindi pwedeng baliin, yumuko siya. Kinuha niya ang kamay ng matanda at idinikit ito sa kanyang noo. Isang malamig na pagmamano na walang kasamang pagmamahal. Tanging pagtitimpi lamang ng isang inang nag-iisip ng mas malaking plano. Nagdahilan si Dina na kukuha lamang ng mainit na tubig upang makatakas sa nakalalasong hangin sa loob ng kwarto. Dinala siya ng kanyang mga paang nanginginig patungo sa maliit na kapilya ng ospital. Lumuhod siya sa malamig na kahoy na upuan. Dati, tuwing nandito siya, humihingi siya ng mahabang pasensya at walang hanggang pagmamahal para sa kanyang asawa at biyenan. Ngayon, habang tahimik na tumutulo ang mga luha ng matinding pag-iisa, humingi siya ng tapang at hustisya. Naunawan niyang siya ay tunay na nag-iisa sa labanang ito. Walang asawang sasagip sa kanya at ang pamilyang inasahan niyang magiging sandigan ay ang mismong mga halimaw na unti-unting pumapatay sa kanilang mag-ina. Pagbalik niya sa kwarto, tahimik na ang paligid. Nalaman niyang pumasok si Mateo sa banyo upang maligo, ang maruming jacket na isinuot nito kagabi. Nang umuwi ito, galing sa kung saan ay nakapatong ng padabog sa sandalan ng silya. Bilang isang asawang 15 taong nakasanayan ang pag-aayos ng kalat ng asawa, maingat itong inangat ni Dina upang itupi. Habang pinapagpag niya ang kwelyo, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng ospital. Isang mahabang hibla ng buhok na kulay ginto. Pilit na kinulayan at inalagaan. Hindi yon kay Dina, dahil itim na itim ang kanyang buhok at hindi siya kailanman nagkaroon ng pera o oras para magpunta sa salon. Hindi siya umiyak nang makita yon. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Sa halip, dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit at malinaw na plastik na lalagyan ng gamot mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang inipit ang ginintuang buhok sa loob nito at itinago sa pinakailalim ng kanyang bag. Isang tahimik ngunit matibay na ebidensya ng pagtataksil na inuwi mismo ng kanyang asawa. Habang patuloy na naririnig ang lagaslas ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo, biglang nagliwanag ang screen ng telepono ni Mateo na naiwan sa ibabaw ng maliit na lamesa. Sumayaw ang liwanag nito, paulit-ulit na nagpaparamdam sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Unti-unting lumapit si Dina, tila hinihigop ng isang maitim na lihim. Tinitigan niya ang pangalang patuloy na umiilaw sa screen. Clara, mula sa accounting. Ito ang pangalang magnanakaw sa lahat ng pinaghirapan niya. Inilapit ni Dina ang kanyang nanginginig na mga daliri sa telepono. Sasagutin ba niya ang tawag ng babaeng ito at tuluyang sisirain ang katahimikang nagkukunwari bilang kanyang buhay? Tinitigan ni Dina ang umiilaw na pangalan sa telepono ng kanyang asawa. Clara, mula sa accounting. Gusto niyang damputin niyon, isigaw ang lahat ng puot na naipon sa kanyang dibdib at sumpain ang babaeng walang pakundangang umangkin sa buhay na pinaghirapan niyang buuin. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para sumabog. Unti-unti niyang iniurong ang kanyang nanginginig na kamay pabalik sa kanyang tagiliran. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Mateo na amoy sariwang sabon, tila walang mabigat na pasanin sa mundo. Nang pilitin ni Dina na humingi ng pambayad para sa patuloy na pag-aalaga kay Maya sa ospital, isang malalim at pilit na pagbuntong hininga ang isinagot ng kanyang asawa. Hon, naiintindihan mo naman siguro
ang sitwasyon ko ngayon, hindi ba? Na-freeze ang account ko sa negosyo dahil sa isang problema sa mga kliyente. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Pangako niya habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Ang matatamis nitong salita ay parang asidong unti-unting sumusunog sa pagkatao ni Dina dahil alam niyang ang perang hinihingi niya ay nakasabit na ngayon sa leeg ng babaeng nagpadala ng mensahe kagabi. Upang mailigtas ang buhay ng kanyang anak, kinailangan ni Dina na lunukin ang huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Nagpaalam siyang uuwi saglit sa kanilang bahay upang kumuha ng mga gamit. Pagdating doon, dumiretso siya sa lumang baul sa ilalim ng kanilang kama. Nang buksan niya ito, sumalubong ang pamilyar na amoy ng alikabok at lumang kahoy. Kinuha niya ang maliit na kahon kung saan nakatago ang nag-iisang pamana ng kanyang yumaong ina, isang gintong kwintas at pares ng hikaw na hindi niya kailanman naisipang ibenta kahit noong panahong naghihikahos sila. Ngunit ngayon, ang mga ala-alang ito ang tanging sasagip sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak. Sa loob ng isang malamig at maliit na sanglaan, nakayuko si Dina habang walang emosyong sinusuri ng tagapag-appraise ang kanyang mga dalang alahas. Bago niya tuluyang iabot ang mga ito, dahan-dahan niyang inikot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Ang singsing na isinuot ni Mateo sa kanya 15 taon na, ang nakararaan sa harap ng altar, kasabay ng mga pangakong napatunayan niyang puro kasinungalingan. Nang tuluyan niya itong hinubad at idinagdag sa timbangan, naiwan ang isang maputi at malalim na marka sa kanyang daliri. Isang pisikal na katibayan ng 15 taon ng pagkakatali na ngayon ay biglang nawalan ng kahulugan. Kasabay ng pag-alis ng singsing ay ang pagkawala ng anumang natitirang awa niya para sa asawang traidor. Bit-bit ang pirang may kapalit na dugo at alaala. Bumalik siya sa ospital at binayaran ng mga gastusin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pabalik sa kwarto ni Maya, nahagip ng kanyang paningin si Mateo na nakatayo malapit sa hagdanan, seryosong nakatingin sa kanyang telepono. Pilit na sumilip si Dina mula sa likuran ng isang malaking pader. Malinaw niyang nakita ang screen ng kanyang asawa, nagpapadala ito ng malaking halaga ng pera patungo sa isang kilalang flower shop. Kumuyom ang mga kamao ni Dina. Walang perang pambili ng gamot ng sariling anak, ngunit may kayamanang pambili ng bulaklak para sa ibang babae. Hindi nagtagal ay nagpaalam si Mateo. Mayroon daw itong kukunin na mahalagang dokumento sa opisina at nangakong babalik agad. Tahimik at walang atubiling sumunod si Dina, sakay ng isang lumang taxi na maingat na bumuntot sa sasakyan ng kanyang asawa. Dinala siya ng paglalakbay na yon sa labas ng isang sikat at mamahaling kafe sa sentro ng syudad. Mula sa loob ng taxi na nakaparada sa kabilang kalsada, nakita niya si Mateo na may bitbit na isang malaking palumpon ng mga imported na rosas. Ilang sandali pa, isang babaeng may maayos na pananamit at ginintuang buhok ang lumapit. Masayang inabot ng babae ang mga bulaklak at matamis siyang hinalikan ni Mateo sa pisinggi. Walang dudang siya si Clara. Habang pinagmamasdan ni Dina ang nakakadiri nilang lambingan, pilit niyang tinitigan ang mukha ng babae. Kumunot ang noo ni Dina. Mayroong pamilyar sa mga ngiti at hulma ng mukha nito. Tila nakita na niya ito sa isang lugar o sa isang okasyon na hindi niya agad maipaliwanag. Wala itong bakas ng isang simpleng katrabaho lamang. Sa gitna kanyang malalim na pag-iisip, biglang lumingon ang babae sa gawin ng kalsada kung saan nakaparada ang sinasakyan ni Dina. Nagtama ang paningin ni Dina at ni Clara mula sa malayo. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dina, nag-aabang kung nakilala ba siya ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Nananatili siyang nakatitig, matapang, at walang inuurungan. Habang mahigpit niyang kinukuyom ang kanyang kamay, ramdam ang malamig na hangin na dumadampi sa maputing marka ng kanyang walang singsing na daliri. Nakawi na si Maya mula sa ospital. Sa halip na kapanatagan, isang nakakasulasok na hangin ng pagpapanggap ang bumalot sa kanilang maliit na tahanan. Dumating si Mateo na may bitbit na mainit na pansit at inihaw na manok
ang mga paboritong pagkain ni Dina na matagal na niyang hindi natitikman. Masigla itong nagkwento tungkol sa kanyang trabaho at kung gaano siya kapagod. Umaarteng tila isang ulirang asawa at ama na walang ibang inaalala kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Pilit na iniunat ni Dina ang kanyang mga labi upang bumuo ng isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tahimik siyang naghain sa hapagkainan, nagkukunwaring walang nakita sa harap ng kafe at walang nalaman tungkol sa perang ninakaw. Bawat subo niya ng pagkaing dala ng kanyang asawa ay parang may bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Matindi ang pag-ikot ng kanyang sikmura sa pandidirid, ngunit pinilit niyang ubusin yon upang mapanatili ang ilusyon na lahat ay maayos. Pagkatapos kumain, habang nag-aayos si Dina ng mga hugasin sa lababo, nilapitan siya ni Mateo mula sa likuran. Maingat nitong hinawakan ang kanyang mga balikat at idinampi ang maiinit na labis sa kanyang noo. Salamat sa pag-iintindi, Hon. Babawi ako. Pangako ko yan. Malambing nitong wika habang mahigpit na pumipisil sa kanyang mga braso. Naramdaman ni Dina ang mabilis na pagtayo ng kanyang mga balahibo. Gusto niyang umiwas, gusto niyang kuskusin ang kanyang noo hanggang sa mamula ito upang alisin ang bakas ng halik ng isang traidor, ngunit nanatili siyang tuwid. Tumanggo siya ng marahan at sumagot ng tahimik na pagsang-ayon. Ibinabaon sa pinakakailaliman ng kanyang isip ang namumuong sumpa ng paniningil. Pagsapit ng malalim na gabi, nang mabalot ng katahimikan ang buong kabahayan at marinig ni Dina ang pantay at mabigat na paghinga ni Mateo sa kabilang panig ng kama, dahan-dahan siyang bumangon. Sa ilalim ng malamig at manipis na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana, maingat niyang kinuha ang telepono ng kanyang asawa mula sa ibabaw ng maliit na lamesa. Pilit niyang pinakakalma ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang iniaangat niya ang malaking hintuturo ni Mateo. Malamig at walang buhay ang pakiramdam ng balat nito laban sa kanyang nanginginig na mga daliri habang dahan-dahan niya itong idinidiin sa ibaba ng telepono. Nang biglang magliwanag ang screen na naghuhudyat na bukas na ang kandado nito, mabilis siyang nagtungo sa listahan ng mga numero. Itinanim niya sa kanyang isip at maingat na isinulat sa isang maliit na kapirasong papel ang bawat digit na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Clara. Hahawakan niya ang numerong ito, hindi bilang instrumento ng iskandalo, kundi bilang isang patalim na hindi pa niya tiyak kung paano itatarak. Ngunit alam niyang magiging susi sa pagpapabagsak sa napaka-perpektong mundo ng kanyang mga kaaway. Bago niya tuluyang ibalik ang telepono sa lamesa upang hindi makapukaw ng hinala, nahagip ng kanyang nanlalaking paningin ang isang pamilyar na usapan mula sa isang grupo ng mga matatalik na kaibigan ni Mateo. Hindi niya napigilan ang sariling basahin ang mga maiikling mensaheng nakapaloob doon. Isang kaibigan nito ang nagtanong kung bakit palaging mukhang pagod si Mateo nitong mga nakaraang araw at kung nag-aaway ba sila sa bahay. Ang naging sagot ng kanyang asawa ay tila isang malamig na palos na walang awang humampas sa kanyang buong pagkatao. Wala bro. Ang hirap kasing kumilos kapag may pabigat sa bahay. Puro na lang reklamo. Buti na lang nakakahinga ako ng maluwag kapag kasama ko si Clara. Tinitigan ni Dina ang mga salitang iyon habang unti-unting namamatay ang liwanag ng screen at nilalamon muli ng dilim ang kanyang mukha. Pabigat. Iyon lamang pala ang kabuuang halaga ng kanyang 15 taong walang maliw na pagsisilbi. Isang pabigat, ginamit ni Dina ang natirang lakas ng kanyang isipan upang labanan ang antok at pighati. Sa ilalim ng madilim na kumot, hawak niya ang isang lumang telepono na matagal na niyang hindi ginagamit. Gumuho ang anumang pag-aalinlangan nang buksan niya ang isang pekeng account sa social media at maingat na i-type ang mga numerong nakuha niya mula sa asawa. Sa bawat paglapat ng kanyang nanginginig na mga daliri sa malamig na salamin ng screen, unti-unting nabubuo ang mukha ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Lumitaw ang profile ni Clara, isang mundong puno ng makukulay na larawan, masasarap na pagkain,
at mga mamahaling kagamitan, isang perpektong ilusyon ng isang masayang buhay na pilit nitong ipinapakita sa lahat habang mahinggat na inuunawa ni Dina ang bawat detalye sa mga larawan. Isang nakapanlulumong katotohanan ang tumambad sa kanyang mga paningin. Hindi pala dalaga, si Clara. Nakita ni Dina ang mga nakatagong larawan nito kasama ang isang lalaking may maamo at pagod na mukha. Suot ang maruming uniforme ng isang mekaniko, si Ben. Isang asawang nagpapakahirap sa ibang bansa, nagtitiis sa init at puyat bilang isang dayuhang manggagawa upang mabigyan ng magandang buhay ang babaeng walang habas na niloloko siya sa sarili nitong bayan. Nakaramdam ng kakaibang habag si Dina sa lalaking ito. Pareho silang nagpapakahirap, pareho silang inosenteng biktima ng kasakiman ng kanilang mga asawa. Isang mabigat na tanong ang naglaro sa isipan ni Dina. Inosente rin kaya si Ben sa mga nangyayari? O nagbubulag-bulagan din ito, tulad niya noon, para lamang mapanatili ang buo nilang pamilya? Subalit ang pinakamalaking tuklas ni Dina ay hindi ang asawa nito, kundi ang babaeng palaging nakatag sa bawat post na nag-uusapan ang tungkol sa pamilya at pananampalataya. Si Lola Carmen, ang ina ni Clara. Isang kilalang deboto sa malaking simbahan ng kanilang parokya. Laging nakasuot ng magagarang damit at may hawak na makapal na rosaryo sa bawat litrato. Mula sa mga komento at papuri ng mga tao, malinaw na ang ginang ay isang babaeng nabubuhay sa paghangang ibinibigay ng lipunan at may napakataas na pagtingin sa dangal ng kanyang sariling pamilya. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dina nang mabasa niya ang isang mahabang post na isinulat mismo ni Lola Carmen noong nakaraang buwan. Proud na proud ako sa anak kong si Clara, isang mabuting asawa na laging tapat kay Ben, at isang babaeng may takot sa Diyos. Sana tularan siya ng maraming kababaihan ngayon. Ang mga pampublikong salitang yon ay tila isang nakakatawang biro na walang sino mang gustong tumawa. Kinuha ni Dina ang lukot na papel na naglalaman ng resibo ng diamanteng kwintas na lihim niyang ipinaprint kahapon, ang kaisa-isang patunay ng perang ninakaw sa hininga ng kanyang anak. Inilapit niya ito sa maliit na screen kung saan nakangiti si Clara habang yakap ang ina sa loob ng simbahan. Tinitigan niya ang dalawang magkasalungat na katotohanan, isang matalim at walang boses na halakhak ang kumawala mula sa dibdib ni Dina. Hindi ito halakhak ng saya, kundi isang mapait na pagtanggap sa matinding kaplastikan ng mundong ginagalawan ng kanyang mga kaaway. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang patuloy siyang ngumingiti sa dilim ng kanyang silid. Natagpuan na niya ang pinakamatalim na sandata. Hindi niya kailangang manabunot, manakit, o gumawa ng iskandalo sa kalsada na magpapababa ng kanyang pagkatao. Ang gagamitin niya ay ang mismong kinatatakutan ng mga taong nagkukunwaring perpekto, ang kahihiyan. Dudurugin niya ang pamilyang ito gamit ang sarili nilang mataas na pagtingin sa sarili. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, magang nagising si Dina. Habang tulog pa si kanyang mag-ama, binuksan niya ang kanyang lumang aparador at kinuha ang kaisa-isang maayos at formal na damit na itinago niya para lamang sa mga espesyal na okasyon. Maingat niya itong isinuot, pinlansya ang bawat gusot ng nakaraan at inayos ang sarili upang magmukhang isang kagalang-galang na ginang. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang bagong Dina, handang paskin ang mismong teritoryo ng kanyang mga kalaban. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng malakas at mabigat na alingawngaw ng malaking kampana mula sa malayo. Patuloy na tinatawag ang mga mananampalataya papasok sa simbahan kung saan nagsisimula ang pagpapanggap ni Lola Carmen. Ang malakas at mabigat na alingawngaw ng kampana ay unti-unting napalitan ng mga pabulong na panalangin ng humakbang si Dina papasok sa malawak at mataas na pintuan ng simbahan. Sa halip na dumiretso sa harap ng altar upang umiyak, ginala niya ang kanyang matatalim na paningin sa paligid. Hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang pakay. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan,
Nakaupo si Lola Carmen nang may tindig ng isang reyna. Suot ng ginang ang isang mamahaling belo na gawa sa pinong puntas at hawak ang isang malaking rosaryong yari sa makikinis na perlas. Tila sinasadyang ipagmalaki sa buong parokya ang kanyang kalinisan at kayamanan. Ito ang pangulo ng Catholic Women's League, ang babaeng may hawak ng matataas na pamantayan ng dangal sa kanilang lugar, at ang inang nagpalaki sa babaeng sumira sa tahanan ni Dina. Nang matapos ang misa at magsimulang magpulong ang samahan ng mga kababaihan para sa nalalapit na pista ng parokya, maingat at mapagkumbabang lumapit si Dina. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang bagong mananampalataya sa lugar na nais mag-alay ng serbisyo para sa simbahan. Nang marinig ng grupo na kailangan nila ng pondo, tahimik na inalok ni Dina ang kanyang kakayahan. Nangako siya ang bahalang maghurno ng lahat ng mga tinapay at matatamis para sa gaganaping bake sale nang walang hinihinging anumang kapalit. Ginamit niya ang imahe ng isang tradisyonal, mapagsakripisyo at karespe-respetong may bahay, ang mismong pagkatao na labis na hinahangaan ni Lola Carmen. Sa araw ng pagtitipon, napuno ang bulwagan ng simbahan ng matamis na amoy ng asukal at vanilla, ang mismong amoy na kinamumuhian niya mula sa pabango ng kalaguyo ng kanyang asawa. Ibinenta ni Dina ang mga cupcake na hinaluan niya ng masaganang mantikilya at tsokolate, ang eksaktong resipe na ginawa niya noong gabi ng kanyang nawasak na anibersaryo. Mabilis na naubos ang kanyang mga paninda, at ang nalikom na pera ay buong puso niyang inilagak sa kaban ng samahan. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Higit sa sinuman, ang paghanga ni Lola Carmen habang ang ibang kababaihan ay abala sa pagliligpit. Naiwan si Dina sa gilid ng altar upang maingat na ayusin ang mga sariwang bulaklak na iaalay. Bawat tangkay na kanyang hinihiwa at inilalagay sa florera ay ginagawa niya ng may perpektong sukat at kalkulasyon, tulad ng ginagawa niyang pagpaplano sa pagwasak sa isang pamilya sa loob mismo ng isang banal na lugar. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkirot ng konsensya sa paggamit ng simbahan para sa kanyang paghihiganti. Ngunit nang maalala niya ang nanginginig na labi ni Maya sa ospital, naging kasing tigas ng bato ang kanyang puso. Mula sa kanyang likuran, lumapit si Lola Carmen at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Napakabuti mong ina at asawa, Dina. Wika ng ginang na may kasamang malambing na ngiti. Ang boses ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Bihira na ang mga babaeng katulad mo ngayon. Puro na lang sarili ang iniisip ng mga kababaihan. Sana ganito rin ang mga manugang ko, mabait, marunong sa kusina, at karespe-respeto. Hindi iyong puro porma lang ang alam. Isang matamis ng ngunit walang kaluluwang na ngiti ang isinukli ni Dina. Tumungo siya tanda ng paggalang at pasasalamat. Salamat po, Lola Carmen. Ginagawa ko lang po ang nararapat para sa pamilya ko. Sagot niya sa pinakamalumanay na boses na kaya niyang gawin. Tahimik na napahalakhak ang kanyang isipan sa matinding kabalintunaan ng sitwasyon. Pinupuri siya ng babaeng ito dahil sa kanyang katapatan, habang walang kamalay-malay na pinupuri nito ang mismong asawa ng kinakalaguyo ng kanyang perpektong anak na si Clara. Tila tuluyang nahulog sa bitag ang matanda. Hinawakan nito ng mahigpit ang magkabilang kamay ni Dina at tinitigan siya sa mga mata. Gusto kitang makilala ng lubusan, Dina. Gusto kong ipakilala sa iyo ang anak kong babae. Magkape tayo next week, kaming dalawa. Siguradong magkakasundo kayong dalawa dahil pareho kayong may takot sa Diyos at mabuting asawa. Tinanggi-ape ni Dina ang alok na yon nang may kasamang magiliw na pagtango. Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Lola Carmen, parang apoy na unti-unting lumiliyab sa loob ng kanyang dibdib ang pagkasabik. Hindi na niya kailangang hanapin ang kaaway dahil ang mismong ina nito ang masayang nagbubukas ng pinto upang iabot ang imbitasyon ng sarili nilang pagkawasak. Ang araw ng napagkasundo ang pagkikita ay dumating ng may dalang malamig na hangin na pilit sumusuot sa manipis na tela ng blusa ni Dina. Pumasok siya sa isang sikat at mamahaling kafe sa sentro ng bayan
ang lugar kung saan madalas magtipon ang mga taong may matataas na katayuan sa lipunan. Agad niyang nakita si Lola Carmen na nakaupo sa isang bilog na mesa malapit sa bintana, maaliwalas ang muka at pormalang suot. Nang makalapit si Dina, masayang tumayo ang matanda at binati siya ng isang mainit na pagyakap. Nag-usap sila ng ilang sandali tungkol sa mga gawain sa simbahan hanggang sa mahagip ng paningin ni Dina ang pagpasok ng isang pamilyar na bulto. Isang babaeng naglalakad na tila pag-aari nito ang buong lugar. Ang buhok nito ay maayos na nakakulot sa dulo. Ang mukha ay napapalamutian ng perpektong pampaganda at ang suot nitong bestida ay halatang mamahalin. Ngunit ang kumawit sa paningin ni Dina, ang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat, ay ang kumikislap na palamuti sa leeg ng babae. Ang diamanteng kwintas. Bawat kislap nito sa ilalim ng maiinit na ilaw ng kafe ay isang matulis na karayom na tumutusok sa alaala ni Dina. Iyon ang perang dapat sana ay nagpagaling sa may sakit niyang anak. Clara, anak, nandito tayo. Masayang tawag ni Lola Carmen, ikinukumpas ang kamay upang tawagin ang babae. Lumapit si Clara, bahagyang nakanggiti, subalit hindi maitago ang pagiging mataas sa pagtingin sa sarili nang ipakilala siya ni Lola Carmen. Maingat at magalang na inilahad ni Dina ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Clara ng mabilis at mababaw, isang pagbati na halatang walang tunay na interes sa isang simpleng babaeng nagbe-bake lang sa simbahan. Walang kamalay-malay ang babaeng ito na ang mga kamay na panandalian niyang hinawakan ay ang mismong mga kamay ng asawang palihim niyang ninanakawan ng pamilya araw-araw. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap sa paghigop ng mainit na kape, nanatiling kalmado si Dina. Ang kanyang muka ay inukitan niya ng pinakamatamis at pinaka-inosenteng ng ngiti, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay isang nag-aapoy na kagubatan ng puot. Hinintay niya ang tamang pagkakataon upang bitawan ang unang patalim. Napakaganda naman ng iyong kwintas, Clara, malumanay at punong-puno ng paghangang wika ni Dina. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa kumikislap na bato sa dibdib ng babae. Tiyak na napakamahal niyan. Bigay ba yan ng iyong asawa? Dahan-dahang napahawak si Clara sa kanyang kwintas. Bahagyang inianggat ang kanyang baba, tanda ng pagmamalaki. Ah, yes. He's very generous. Laging nagpapadala ng mga ganitong regalo para ipadama kung gaano niya ako kamahal kahit malayo siya. Uminggiti si Dina. Isang nangiting hindi nagbago ang hugis, ngunit nagdala ng kakaibang lamig sa paligid. Ramdam niya ang pag-akyat ng matinding pandidirid at galit sa kanyang lalamunan dahil sa walang kahihiyang pagsisinungaling ng babae sa mismong harapan ng sarili nitong ina. Nakita ni Dina na uminom si Clara mula sa kanyang tasa, nag-iwan ng malinaw na mantsa ng pulang lipstick sa puting porselana. Maingat at kalmadong kumuha si Dina ng isang pamunas. Dahan-dahan niyang inabot ang tasa ni Clara sa ibabaw ng mesa at marahang pinunasan ang mantsa ng lipstick sa labi ng tasa. Ang kilos ay napaka-intimo, nagpapamalas ng matinding pag-aalaga, ngunit nagtataglay ng isang nakatagong pagbabanta na tila sinasabing kaya niyang burahin ang anumang dumi na iiwan nito. Sayang kasi ang ganda ng tasa kung may mantsa ng dumi. Mahinang bulong ni Dina na may kasamang magaan na tawa. Nagpatuloy siya sa pagsasalita nang hindi inaalis ang kanyang paningin kay Clara. Napakaswerte mo siguro kay Ben, ano? Ang balita ko ay nagpapakahirap siya sa abroad, nagtitiis sa langis at init bilang mekaniko, para lang mabigyan ka ng ganyang karangyaan. Isang kakaibang paninigas ang dumaan sa balikat ni Clara. Ang mapagmataas nitong nangiti ay biglang nanginig at nawala. Ang mga mata nito ay nagpakita ng panandaliang pagkatarantang pilit nitong ikinukubli sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang buhok. Mabilis nitong iniba ang usapan, humihingi ng paumanhin dahil kailangan na raw nitong bumalik sa opisina para sa isang mahalagang pulong. Habang pinagmamasdan ni Dina na nagmamadaling maglakad palayo si Clara, isang malalim na katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Bakit ganun na lamang ang kaba at pamumutla ni Clara
nang mabanggit ang pangalan ng asawa nito? Mayroon pa bang mas madilim na lihim ang babaeng ito na pilit nitong itinatago maging sa sarili nitong ina? Pagkatapos ng matagumpay na pagkikita, umuwi si Dina ng may magaang pakiramdam. Nararamdaman niyang nasa tama siyang landas. Ngunit ang munting tagumpay na yon ay mabilis na gumuho nang buksan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa sa sala, may isang makapal at kayumangging sobre na nakabukas. Malamang ay naiwan ito ni Mateo nang magmadali itong umalis kaninang umaga. Lumapit si Dina at maingat na inilabas ang mga dokumento mula sa sobre. Ang tumamad sa kanyang mga mata ay hindi mga papel para sa negosyo tulad ng madalas idahilan ni Mateo. Ito ay mga opisyal na dokumento mula sa isang malaking bangko. Binasa niya ang bawat linya at sa bawat paglipat ng kanyang paningin, pakiramdam niya ay hinihila siya pababa sa isang walang hanggang bangin. Ang mega dokumento ay isang application para isangla ang kanilang kaisa-isang bahay. Ang tanging bubong na nagbibigay ng silungan kay Maya. At ang pinakanakakapanindig balahibo sa lahat, sa ibaba ng pahina, naroon ang isang pekeng pirma na ginaya ang mismong lagda ni Dina. Hindi lamang siya ninanakawan ng asawa niya ng pera at dangal. Handa na rin itong alisin ang mismong sahig na kanilang tinutungtungan para lamang mapanatili ang marangyang buhay ng kanyang kalaguyo. Habang nangginginig ang kanyang mga kamay, mahigpit niyang kinuyom ang pahina. Ang papel ng sanglaan, ang malamig na katotohanang nakasulat sa pekeng dokumento ng sanglaan ay tila naging mitya na tuluyang sumunog sa natitirang kahinaan ni Dina. Sa halip na maupo sa sulok at umiyak, mabilis niyang itinago ang mga papel bago pa man makauwi si Mateo. Kinabukasan, bit-bit ang mga palihim na nakopyang dokumento, nilakbay niya ang siksikan at mausok na kalsada patungo sa opisina ng isang matandang kaibigan sa kolehiyo, si Attorney Elena. Itong matapang na abogada na. Matagal na niyang hindi nakakausap dahil pilit siyang inilayo ni Mateo sa kanyang mga kaibigan noong nagsisimula pa lamang silang magsama. Nang ilatag ni Dina ang mga papel sa ibabaw ng makintab na mesa ni Elena, bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng abogada. Ipinaliwanag ni Dina ang bawat detalye, ang pagnanakaw sa pondo para sa operasyon ng bata, ang kalaguyo, at ngayon, ang pekeng pirma upang isanla ang kanilang kaisa-isang tahanan. Grabe na ito, Dina. This is clear forgery. Pwede natin siyang ipakulong dahil dito. Madiing wika ni Elena habang seryosong sinusuri ang mga pirma. Pero habang binabasa ng abogada ang mga papeles ng negosyo na dinala rin ni Dina, isang malalim na pagkunot ng noo ang sumilay sa mukha nito. May nahanap siyang isang malaking butas na bunga ng labis na pagiging kampante at kapabayaan ng asawa ni Dina. Dahil sa pagmamadali ni Mateo na palawakin ang negosyo, gamit ang puhunang nanggaling sa mga isinanglang alahas noon ni Dina, nakapangalan pa rin pala sa kanilang dalawa bilang magkasosyo ang pangunahing lisensya ng kumpanya. Kung kikilos sila o sila ng mabilis at tahimik, maaari nilang ilipat ang malaking porsyento ng mga pag-aari at pondo pabalik sa pangalan ni Dina nang hindi nalalaman ni Mateo. Hindi pa natin siya ipapakulong, Elena. Kailangan ko munang bawiin ang lahat ng ninakaw niya sa anak ko bago ko siya tuluyang pabagsakin. Matigas at malamig na sagot ni Dina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa tulong ng abogada, agad na nagbukas si Dina ng isang lihim na bank account. Dito niya sinimulang ang bawat sentimong kinikita niya mula sa kanyang unti-unting lumalagong online bake shop. Ang mga maliliit na order ng cupcake at tinapay mula sa mga kasamahan sa simbahan at sa mga kapitbahay ay naging patak ng ulan na unti-unting pumuno sa kanyang kaban. Bawat barya ay tinatrato niya bilang sandata para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit, ang pag-uwi sa kanilang bahay ay tila pagpasok muli sa isang mainit at nakakasulasok na impyerno. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong agad siya ng matatalim na salita mula kay Lola Pasita na kasalukuyang nakaupo sa sala.
Habang si Mateo ay abala sa pag-inom ng kape, ang laki ang kuryente natin ngayon. Boses ng biyanan na umaalingaw sa buong kabahayan, sinasadyang lakasan upang marinig ni Maya sa loob ng kwarto. Puro kasi makina at gamot ang kailangan ng batang yan. Pabigat. Kung marunong lang sanang dumiskarte itong asawa mo, Mateo, hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Sa halip na ipagtanggol ang mag-ina, isang mabigat na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Mateo. Tama si Mama, Dina. The medical bills are draining me. Kailangan mo na sigurong maghanap ng trabaho, hindi yung nakaupo ka lang dito sa bahay maghapon. Tahimik na, yumuko si Dina. Kinagat ang kanyang panloob na pisngi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo upang pigilan ang pagsabog. Opo, pasensya na. Gagawa ako ng paraan. Malumanay niyang sagot. Nagkukunwaring isang sunod-sunurang asawa na tinatanggap ang lahat ng pang-aabuso. Nang sumapit ang malalim na gabi at nakatulog na ang mga halimaw sa kanilang pamamahay, tahimik na pumasok si Dina sa kwarto ni Maya. Naupo siya sa gilid ng kama at matagal na pinagmasdan ang kalmadong paghinga ng kanyang anak. Maingat niyang inayos ang kumot at marahang hinaplos ang pisngi ng dalagita. Hindi tayo magiging pulubi, anak. Pangako ko yan. Mahinang bulong ni Dina sa hangin, kasabay ng isang luhang tumakas, ngunit mabilis din niyang pinunasan. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, ngunit ang galit ng isang inang ninakawan ay mas mapanganib kaysa sa anumang bagyo. Bago siya bumalik sa kanilang sariling kwarto, napansin niya ang bag ni Mateo na naiwang nakabukas sa ibabaw ng sofa sa sala. May isang pamilyar na asul na folder na nakaipit sa gilid nito. Dahil sa udyok ng kaba, maingat niya itong hinugot. Sa unang pahina, nakasulat ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng kanyang pag-asa na baka sakaling may natitira pang konsensya ang lalaking ito. Draft of annulment. Hindi lamang pala pagnanakaw at pagsanla ng bahay ang plano ng kanyang asawa. Handa na itong tuluyang itapon silang mag-ina sa lansangan upang maging malaya para sa kanyang kalaguyo. Tinitigan ni Dina ang matapang na pamagat ng dokumento. Ang salitang annulment. Ang salitang annulment na nakalimbag sa asul na folder ay nag-iwan ng malamig na pamamanhid sa buong katawan ni Dina. Bago pa man niya maibalik ang papel sa loob ng bag, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Mateo na pababa ng hagdan. Mabilis niyang naiayos ang mga gamit at nagpanggap na abala sa pagpupunas ng lamesa. Ngunit ang umaga ay hindi nagsimula ng tahimik. Mainit ang ulo ng kanyang asawa, nagrereklamo tungkol sa nawawalang paboritong kurbata na mismong ito naman ang nagtapon sa kabilang kwarto. Sa gitna ng kanyang pagmamaktol, maagang dumating si Lola Pachita upang makialam sa kusina gaya ng kanyang nakasanayan. Ang simpleng pagtatanong ni Dina kung ano ang gustong kainin ng dalawa ay sinagot ni Mateo ng isang matinding pag-aalboroto. Bunga ng labis na inis at marahil ay pagkaubos ng pasensya sa pagtatago ng sariling mga kasalanan. Walang awang hinawi ni Mateo ang isang basong may lamang tubig sa ibabaw ng lamesa. Ang matalim na pagkawasak ng salamin na tumama sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw ng buong lupit sa loob ng maliit nilang tahanan. Kasunod ng panginginig ng mga pader ay ang isang mahina at paos na sigaw mula sa pintuan ng kwarto. Nakatayo doon si Maya, yakap-yakap ang sariling dibdib habang mabilis at mababaw ang pagpasok ng hangin sa kanyang mga baga. Ang matinding takot at gulat mula sa pag-aaway ng mga matatanda ay nag-udyok ng isa na namang panic attack. Namumutla ang dalagita, nanginginig ang buong katawan, at tila mawawalan ng malay anumang oras. Mabilis na lumuhod si Dina upang alalayan ng anak. Inaasahang tutulong ang asawa na buhatin ito. Ngunit sa halip na mag-alala, isang malamig at mapanghusgang tingin ang ibinigay ni Mateo. Baka sa mukha nito ang labis na pagkairita sa halip na awa. Palagi na lang ganyan. Bulyaw ni Mateo. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit habang tinuturo ang nahihirapang anak. Ginagamit mo ang sakit ng bata para ikulong ako sa bahay, Dina. Konting kibot ko lang
Mag-iinarte yan para konsensyahin ako. Hindi na ako makahinga sa pamamahay na ito. Tila sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Dina. Ang lalaking ito ay walang pakundangang binaliktad ang sitwasyon. Ginagamit ang karamdaman ng sariling anak upang pagtakpan ang kagustuhan nitong makawala at pumunta sa kanyang kalaguyo. Bago pa man makasagot si Dina, sumingit ang matinis at nakakalasong boses ni Lola Pasita. Kasalanan mo yan, Dina. Panunumbat ng matanda habang nakapamiwang, tila walang pakialam sa apong naghihingalo. Puro ka kasi reklamo at mukha kang laging pinagsakluban ng langit at lupa, kaya nai-stress ang anak ko. Kung naging mabuti ka lang sanang asawa at inalagaan mo ang pangangailangan niya, hindi sana siya nagkakaganyan. Pabigat talaga. Binaon ni Dina ang kanyang mga ngipin sa sariling ibabang labi hanggang sa maramdaman niya ang mainit at maalat na likido na dumaloy sa kanyang bibig. Hinarap niya ang dalawang halimaw na sumisira sa kanyang pamilya, ngunit walang luhang tumulo sa kanyang mga mata. Sa halip na lumaban, yumuko siya. Pilit niyang ibinaba ang sarili sa pinakailalim ng pagpapakumbaba, isang napakahusay na pag-arte ng isang martir na asawa. Pasensya na po. Ako na ang bahala rito. Patawarin ninyo ako. Nang gingginig niyang ngusal, nagkukunwaring tanggap ang lahat ng paninisi. Padabog na kinuha ni Mateo ang kanyang jacket mula sa silya. Aalis muna ako. Kailangan kong magpalamig ng ulo bago ako mabaliw sa bahay na ito. Malamig nitong paalam. Ang malakas at pabiglang pagsara niya ng pintuan palabas ay nagpadagundong muli sa buong kabahayan. Nag-iwan ng katahimikang pilit na binabasag ng paghihingalo ng kanyang anak. Nang tuluyang makaalis na rin si Lola Pachita, pabalik sa sarili nitong bahay, dinala ni Dina si Maya sa kama at pinainom ng gamot. Nang medyo kumalma na ang dalagita, hinawakan nito nang mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Mamahinang bulong ni Maya, ang mga mata nito ay puno ng takot. May narinig ako nung isang gabi nang lumabas ako para uminom ng tubig. May kausap si Papa sa telepono. Narinig ko ang salitang aalis na siya. Iiwan ba niya tayo? Natigilan si Dina. Ang kaalamang nararamdaman at naririnig ng kanyang inosenteng anak, ang pagtataksil ng ama, ay nagbigay ng panibagong patong ng yelo sa kanyang puso. Hinalikan niya ang noo ni Maya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, anak. Ako ang bahala sa iyo. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Matulog ka na. Malambing niyang sagot, pilit itinatago ang nag-aapoy na determinasyong tapusin na ang kahibangang ito. Pagbalik niya sa sala, kumuha siya ng basahan. Lumuhod siya sa malamig na sahig at maingat na pinulot ang bawat piraso ng basag na salamin mula sa itinapon ni Mateo. Hindi niya inalala ang maliliit na hiwa sa kanyang mga daliri na nagsimulang magdugo. Ang tanging nasa isip niya ay kailangang masimot ang bawat bubog upang hindi masugatan ang mga paa ni Maya kung sakaling maglakad ito mamaya. Sa gitna ng kanyang paglilinis, malapit sa silya kung saan padabog na hinablot ni Mateo ang kanyang jacket kanina, may isang maliit na bagay na kumislap sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa bintana. Ay isang metal na bagay na nahulog mula sa bulsa ng asawa. Pinulot niya ito nang may mabigat na pagtataka. Isang maliit na flash drive. Pinunasan niya ang alikabok sa ibabaw nito. Ang pakiramdam ng malamig na metal sa kanyang palad ay tila nagpapahiwatig ng mga nakatagong sikreto na hindi pa niya lubos na nadiskubre. Tinitigan niya ng maigi ang maliit na flash drive. Sa ilalim ng malalim na katahimikan ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na sala ay ang malamig at asul na sinagmula sa screen ng naiwang laptop ni Mateo. Nakaupo si Dina sa harap nito, hawak ang maliit at malamig na flash drive na nahulog mula sa bulsa ng kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay mabigat at banayad, tila nag-iipon ng sapat na hangin bago sumisid sa isang malalim at nakakalasong karagatan ng mga lihim. Nang tuluyan niyang may pasok ang maliit na metal sa gilid ng makina, lumabas ang isang serye ng mga nakatagong folder sa screen. Walang mga pangalan,
Tanging mga petsa lamang na tila isang maingat na talaan ng mga kasalanan. Sa unang pagpili ng kanyang nanginginig na daliri, bumukas ang isang file na naglalaman ng mga resibo mula sa mga mamahaling hotel, mga reserba sa mga sikat na resort, at mga paboritong restaurant na kailanman ay hindi niya naranasang makasama ang kanyang asawa. Bawat numero at halagang nakatala, doon ay katumbas ng mga araw na siya ay nag-iisa sa bahay, nagkakasya sa tirang ulam habang ang lalaking nangako sa kanya ng tapat na pag-ibig ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang ibang babae. Ngunit ang tuluyang bumasag sa huling pader ng kanyang pagpipigil ay ang isang dokumentong nagpapakita ng bank transfer. Ang eksaktong halaga na nawala sa pondo ng operasyon ni Maya ay inilipat sa isang pribadong account na nakapangalan kay Mateo at Clara. Ninakaw ang kanyang asawa ang mismong dugong dumadaloy sa puso ng kanilang anak upang ipambili ng diamante at kaligayahan para sa isang kalaguyo. Sinubukan niyang buksan ang isa pang folder na naglalaman ng mga video. Wala siyang nakitang marahas o madugong eksena, ngunit ang mga pamilyar na boses na umaalingaw-ngaw mula sa maliliit na gumagalaw na larawan ay sapat na upang padiriin ang kanyang buong pagkatao. Nakita niya ang kanyang asawa, nakangiti ng napakatamis at nangangako ng walang hanggang pagmamahal sa babaeng may ginintuang buhok sa loob ng isang mamahaling kwarto. Nakita niya ang mga halik at narinig, ang mga papuring kailanman ay hindi ibinigay sa kanya sa loob ng 15 taon. Mabilis na isinara ni Dina ang mga nakakasulasok na larawan. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, sunod-sunod at mainit. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang mga luhang yon ay wala ng bahid ng sakit o pangungulila. Umiiyak siya hindi dahil nawalan siya ng asawa, kundi dahil sa matinding pandidirid. Diring-diri siya sa lalaking kasiping niya gabi-gabi. Diring-diri siya sa sarili niya dahil minahal niya ang isang halimaw. At higit sa lahat, umiiyak siya dahil naramdaman niya ang ganap na pagkawala ng kanyang pag-ibig. Sa gabing iyon, kasabay ng pagliwanag ng mga ebidensya sa screen, tuluyan nang namatay ang asawang si Dina. Ang naiwan na lamang ay isang inang nagising mula sa isang mahaba at masamang panaginip. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan niya ang lalagyan ng mga litrato at hinanap ang album na pinamagatang kasal. Isa-isa, tinitigan niya ang bawat larawan. Ang kanyang nakangiting mukha na puno ng inosenteng pag-asa, ang kamay ni Mateo na mahigpit na nakahawak sa kanya, ang mga matatamis na pangakong nakaukit sa mga pilak na singsing. Nang walang anumang pag-aalinlangan o panghihinayang, pinili niya ang bawat litrato at unti-unting binura ang mga ito. Bawat pagkawala ng litrato mula sa screen ay tila pag-alis ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Binubura niya ang isang nakaraan na puno ng kasinungalingan upang magbigay daan sa isang hinaharap na siya mismo ang susulat. Matapos linisin ang kanyang telepono, binuksan niya ang kanyang aplikasyon para sa mga mensahe. Nagsimula siyang bumuo ng isang maganda, formal, at napakagiliw na imbitasyon. Sumulat siya ng may kasamang malalambing na salita. Nagkukunwaring isang masayang may bahay na nais magdiwang. Ang pamagat ng okasyon ay isang hapunan ng pasasalamat. Sa loob ng imbitasyon, ipinaliwanag niyang nais niyang pasalamatan ang lahat ng mga taong naging espesyal at tumulong upang tuluyang gumaling ang puso ni Maya. Isang matinding kabalintunaan na nagbibigay ng pait at ngiti sa kanyang mga labi. Ipinadala niya ang imbitasyon sa iilang mahahalagang tao. Una, sa mga boss ni Mateo sa kumpanya, magataong kilala niya mula sa mga nakaraang pagtitipon ng opisina at may matataas na pamantayan sa moralidad ng kanilang mga empleyado. Pangalawa, kay Lola Pachita upang masaksihan ng matanda ang ibinubungang perpektong anak nito. At ang pinakamahalaga sa lahat, ipinadala niya ito kay Lola Carmen na tiyak na isasama ang ipinagmamalaking anak na si Clara. Pumasok na ang mga kalaban sa bitag na napakatagal niyang inihanda habang pinapanood ni Dina ang paglamlam ng liwanag sa kanyang laptop bago ito tuluyang sumara. Muling nagliwanag ang screen ng kanyang maliit na telepono. Isang mensahe,
ang pumasok. Mula kay Lola Carmen, binasa ni Dina ang mga salita at isang malamig na kaba na may halong labis na pagkasabik ang gumapang sa kanyang likuran. Nakatanggap kami ng imbitasyon mo, Dina. Napakaganda ng iyong layunin para sa iyong anak. Darating kami ng pamilya ko. Isasama ko na rin si Ben. Nakauwi na kasi siya galing abroad para magbakasyon at gusto rin daw niyang makilala ang mga bagong kaibigan namin sa simbahan. Tinitigan ni Dina ang pangalan ng lalaking matagal na rin palang biktima ng panlilinlang na ito. Ang pag-uwi ng asawa ni Clara mula sa ibang bansa ay isang hindi inaasahang sangkap na maaaring magpabilis sa pagguho ng palasyo ng mga sinungaling. Handa kaya ang lalaking iyon na matuklasan ang katotohanan o pipiliin din nitong magbulag-bulagan? Papatayin na ni Dina ang ilaw sa sala, ngunit sa kanyang isipan, ang gabi ay nagsisimula pa lamang magningning dahil sa nalalapit na pag-uwi ni Ben. Dumating ang umaga ng huling paghuhukom na may kasamang mabigat at malamig na hamog na tila bumabalot sa buong kabahayan. Maaga pa lamang ay abalang-abala na si Dina sa kusina, ngunit hindi na siya ang dating asawang nagluluto ng may pag-ibig. Ang bawat galaw niya ay mabilis, tumpak at puno ng malamig na determinasyon. Sa ibabaw ng lamesa, nakahanay ang 7 maliliit na kahon na nakabalot sa elegante at mamahaling papel na kulay ginto. Maingat niyang inilagay sa loob ng bawat isa ang mga alaala na kinuha niya mula sa flash drive, mga kopya ng resibo, mga litrato ng pagtataksil, at ang katibayan ng ninakaw na pera para sa hininga ni Maya. Para kay Dina, ang mga kakahon na ito ay hindi lamang mga regalo, kundi mga bomba na nakatakdang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Bago ang takdang oras, tinawag ni Dina ang kanyang anak. Pinasuot niya kay Maya ang pinakamagandang damit nito, isang maputing bestida na tila sumisimbolo sa kawalang malay ng bata sa gitna ng madilim na planong ito. Hinalikan niya ang noo ng dalagita bago ito ihatid sa sasakyan ng kanyang kapatid na lalaki. Maya, anak, sumama ka muna kay tito mo sa kabilang bayan. Malambing na bilin ni Dina habang inaayos ang kwelyo ng anak. May gagawin lang si Mama na napaka-importante. Gusto kong maging malusog ka at ligtas, kaya huwag kang mag-aalala. Susunduin kita kapag tapos na ang lahat. Nang makaalis na ang bata, bumalik si Dina sa loob ng bahay at sinalubong ang kapapasok pa lamang na si Mateo. Ang kanyang asawa ay mukhang napakaguwapo sa suot nitong bagong suit. Tila isang matagumpay na negosyanteng walang anumang itinatagong dumi. Bakas sa mukha nito ang labis na katuwaan dahil alam niyang darating ang kanyang mga boss sa hapunan. Inakala ni Mateo na ito na ang pagkakataon niyang ma-promote at maipakita ang kanyang perpektong buhay. Galingan mo mamaya, Dina, wika ni Mateo habang tinititigan ang sarili sa salamin at inaayos ang kanyang kurbata ng may kayabangan. Maraming mahahalagang tao ang darating. Huwag mo akong ipahiya sa harap nila. Ayusin mo ang pag-arte mo bilang isang mabuting asawa. Naintindihan mo ba? Isang matamis at nakakakilabot na ngiti ang isinukli ni Dina. Lumapit siya sa kanyang asawa at maingat na inayos ang gusot sa balikat nito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa leeg ni Mateo na tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Pangako, Hon, hinding-hindi nila makakalimutan ang hapunang ito. Magiging usap-usapan tayo sa buong bayan pagkatapos nito, mahinang sagot ni Dina sa pinakamalambing na boses na kaya niyang gawin. Pagsapit ng gabi, nagtungo na sila sa VIP room ng isang marangyang restaurant. Sa harap ng malaking salamin sa banyo ng restaurant, tinitigan ni Dina ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na niya makita ang babaeng amoy mantika at bawang na laging yumuyuko sa harap ng biyanan at asawa. Kinuha niya ang isang matingkad na pulang lipstick, ang kulay ng digmaan at ng muling pagsilang. Maingat niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Ang bawat paglapat ng kulay sa kanyang balat ay tila pagbura sa 15 taon ng pananahimik. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Unang pumasok si Lola Pasita na tila isang reyna sa kanyang marangyang suot. Kasunod ang mga boss ni Mateo na nakikipagkamay ng may mataas na respeto sa kanyang asawa.
Ngunit ang tunay na tension ay nagsimulang bumalot sa hangin nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Lola Carmen. Suot ang kanyang pinakamagandang alahas sa simbahan. At sa kanyang likuran, naroon si Clara, na tila nawalan ng kulay sa mukha nang makita si Dina na nakatayo sa tabi ni Mateo bilang opisyal na asawa. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo ay ang lalaking kasunod ni Clara, si Ben. Ang lalaking mekaniko na nagpapakahirap sa ibang bansa, na ngayon ay nakatayo sa harap nila, may hawak na maliit na regalo, at may maamong nangiti. Walang kamalay-malay na ang kanyang asawa ay nakakapit sa braso ng isang lalaking nagnanakaw sa kanyang dangal. Nagtagpo ang paningin ni Dina at ni Clara. Ramdam ni Dina ang panginginig ng mga kamay ng babae habang pilit itong bumabati. Ang lahat ay nakaupo na sa palibot ng mahabang lamesa, handa na para sa isang marangyang pagsasalo. Tumingin si Dina sa bawat isa sa kanila. Hawak ang baso ng alak na tila isang hatol na malapit ng ibaba. Ang lahat ay handa na para sa unang bahagi ng pagtatapos. Ang banayad na tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa mga platong porselana ay tila isang musikang sumasabay sa pintig ng puso ni Dina. Sa loob ng marangyang VIP room, ang amoy ng masasarap na putahe at mamahaling alak ay humahalo sa makapal na usok ng pagpapanggap. Nakaupo si Mateo sa kabisera, tila isang hari na nagmamalaki sa kanyang mga boss tungkol sa mga tagumpay ng kumpanya at sa kanyang perpektong tahanan. Sa bawat tawa nito, nararamdaman ni Dina ang matinding pagkasuklam, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang muka ay isang pader ng kagandahan at katahimikan. Sa kabilang bahagi ng mesa, si Clara ay tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pilit na iniiwasan ang bawat sulyap ni Dina. Ang mapuputing daliri nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso, sapat na upang makita ang panginginig ng kanyang buong katawan. Samantala, si Lola Carmen ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga boss ni Mateo. Buong pagmamalaking ipinapakilala si Dina bilang isang banal na kaibigan mula sa simbahan. Ang bawat papuring binibitawan ng matanda ay tila isang sampal ng kabalintunaan na nagbibigay ng kakaibang tamis sa bawat paghigop ni Dina ng kanyang alak. Hindi pinalampas ni Lola Pachita ang pagkakataon na maghasik ng kanyang lason sa gitna ng pagtitipon. Hinarap nito ang mga boss ni Mateo at may halong pangmamaliit na itinuro si Dina. Mabuti na lang talaga at napakagaling ng anak ko sa negosyo. Wika ng matanda habang humihigop ng sabaw, dahil kung aasa lang kami sa diskarte ng asawa niya, baka matagal na kaming nagpalaboy-laboy sa kalsada. Isang simpleng may bahay lang kasi itong si Dina, walang alam sa labas ng kusina. Isang matunog na tawanan ang narinig mula sa mga kasama, ngunit si Dina ay nanatiling nakangiti. Ningnan niya ang kanyang biyenan at pagkatapos ay bumaling kay Ben, ang asawa ni Clara. Napansin ni Dina ang pagod sa mga mata ni Ben, ang mga kalyo sa kanyang mga kamay na bunga ng marangal na pagtatrabaho sa ibang bansa. Ramdam ni Dina ang tunay na kabutihan ng lalaking ito, isang kabutihan na walang awang nyurakan ng 2 taong nasa harap niya ngayon. Salamat sa pagdalo, Bon, malumanay na wika ni Dina. Alam kong hindi madali ang buhay mekaniko sa abroad. Napakaswerte ni Clara na mayroon siyang asawang kasing sipag mo na handang magtiis para lang matustusan ang lahat ng luho niya rito. Yumuko si Ben, bakas ang hiya at pasasalamat. Salamat po, Ma'am Dina. Ginagawa ko lang po ang lahat para sa pamilya ko. Sagot nito sa pinaka-inosenteng paraan. Sa pagkakataong yun, tumayo si Dina upang kumuha ng pitsel ng alak. Habang dumadaan siya sa likuran ni Clara, dahan-dahan siyang yumuko, sapat na upang maramdaman ng babae ang init ng kanyang hininga sa tenga nito. Masarap ba ang katas ng pinaghirapan ng iba, Clara? Mahinang bulong ni Dina, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Namilog ang mga mata ni Clara at muntik na nitong mabitawan ang kanyang tinidor. Ang tunog ng metal na tumama sa gilid ng plato ay umalingaw-ngaw sa gitna ng usapan, dahilan upang lumingon ang lahat. Mateo looked at Clara with concern,
while Ben held her hand, asking if she was okay. Clara could only nod weakly, her face as pale as a ghost. Dina returned to her seat, her heart beating with a rhythmic precision. The tension in the room was now palpable, like a string pulled too tight, waiting for the slightest touch to snap. She looked at the golden gift boxes neatly arranged on a side table, their presence looming over the guests like silent executioners. Tumayo si Dina at kinuha ang isang kutsara. Dahan-dahan niyang kinatog ang gilid ng kanyang baso, lumilikha ng isang matinis at malinaw na tunog na tila nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, ang mga kaaway, at ang mga inosenteng biktima. Gusto ko pong magbigay ng isang maikling pasasalamat. Panimula ni Dina, ang kanyang boses ay malakas, matatag, at punong-puno ng awtoridad na kailanman ay hindi nila narinig mula sa kanya. Para sa hapunang ito, may inihanda akong mga espesyal na regalo para sa bawat isa sa inyo. Dahil naniniwala ako na ang bawat lihim, gaano man ito itago, ay karapat-dapat na magkaroon ng sariling liwanag. Dahan-dahang kinuha ni Dina ang unang gintong kahon mula sa maliit na lamesa. Ang bawat hakbang niya patungo sa gawin ni Lola Carmen ay tila isang nakamamatay na sayaw ng tadhana. Ang lahat ay nakamasid, ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nakatali sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Huminto siya sa tapat ng matanda, nakasalukuyang nakatingin sa kanya ng may labis na pagtataka at inosenteng ngiti. Para po sa inyo ito, Lola Carmen, malumanay na wika ni Dina. Ang kanyang boses ay may dalang tamis na kasing panganib ng lason dahil alam ko kung gaano ninyo pinapahalagahan ang dangal at kung gaano ninyo ipinagmamalaki ang kalinisan at katapatan ng inyong anak na si Clara sa kanyang asawa. Ang regalong ito ay simbolo ng katotohanang matagal na ninyong dapat malaman. Nang tanggapin ng matanda ang kahon, naramdaman ni Dina ang panandaliang panginginig ng mga daliri nito, tila may babalang ipinapaabot ang hangin. Sa kabilang dako, nakita ni Dina ang mukha ni Clara na unti-unting nawawalan ng kulay. Ang mga labi nito ay nagsimulang manginig habang pilit na humahawak sa braso ni Ben. Ang pagbukas ng takip ng kahon ay sinundan ng isang mabigat at nakatutulig na katahimikan. Ang mga mata ni Lola Carmen ay nanlaki. Ang kanyang buong katawan ay nanigas habang tinititigan ang mga nilalaman nito. Mula sa loob, dahan-dahang ginahulog ang mga malilinaw na litrato, magalarawang hindi dapat makita ng isang ina. Nakita ng lahat ang mga litratong nagpapakita kay Mateo at Clara sa loob ng isang hotel, ang kanilang mga tawa at yakap na walang bahid ng hiya. Kasunod nito ay ang isang puting papel na may pulang marka ng bangko, ang resibo ng diamanteng kwintas na kasalukuyang nakasuot sa leeg ni Clara, na malinaw na nakapangalan kay Mateo at kinuha mula sa pondo ng operasyon ni Maya. Ang pagbagsak ng kahon mula sa nanginginig na mga kamay ni Lola Carmen ay lumikha ng isang maingay na pagkakalampag sa sahig, dahilan upang magkalat ang mga litrato sa paanan ng mga boss ni Mateo. Isang malakas na pagsinghap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong VIP room. Ang mga matatandang opisyal ng kumpanya ay napailing. Ang kanilang mga muka ay napuno ng pagkadismaya at pagkasuklam. Mabilis na pinulot ni Bon ang isa sa mga litrato. Ang kanyang maamong muka ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding sakit at poot na tila isang pader na biglang gumuho. Tumingin siya kay Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang ipinapakita ang ebidensya. Clara? Ano ito? Ang boses ni Ben ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait. Nagsimulang umiyak si Clara ng malakas, isang pilit at magulong paghikbi na naglalayong kumuha ng awa. Fake iyan! Ine-edit niya yan para sirain ako. Ma, huwag kang maniniwala sa kanya. Sigaw ni Clara habang pilit na lumuluhod sa harap ng kanyang ina. Ngunit, walang salitang lumabas sa mga labi ni Lola Carmen. Ang matanda ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan.
Ang danggal na iningatan niya sa loob ng maraming taon sa harap ng simbahan ay tuluyan ng nadurog sa isang iglap sa harap ng maraming tao. Hindi natin kailangan ng edit, Clara. Malamig na sagot ni Dina. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang file. Ang boses ni Mateo at Clara na nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano at ang pagtawa nila sa pagiging tanga ni Dina at Ben ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang sino man ang makakapagtatwa sa boses na yon. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila mga latigo na humahampas sa pagkatao ni Mateo. Ay isang matinding tensyon ang bumalot sa paligid. Ang paghinga ng bawat isa ay tila nagiging mapanganib. Tumingin si Mateo kay Dina. Ang kanyang muka ay punong-puno ng nag-aapoy na galit at kawalang pag-asa. Tumayo siya ng biglaan, nanginginig ang buong katawan, at sa isang mabilis na pagkakataon ay itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Dina sa harap ng lahat. Ang nakataas na kamay ni Mateo ay hindi kailanman dumapos sa mukha ni Dina. Bago pa man mahawakan ng kanyang palad, ang balat ng kanyang asawa, isang mas malakas at mas matigas na kamay ang sumunggab sa kanyang braso, si Ben. Ang mamang mekaniko na kanina lamang ay mukhang mahiyain ay biglang nag-anyong isang nagngangalit na leon. Sa isang mabilis at puwersadong galaw, iniikot ni Ben ang braso ni Mateo at pinakawalan ng isang matinding suntok na tumama sa panga ng huli. Ang malakas na tunog ng butong tumama sa laman ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ng pagbagsak ni Mateo sa sahig, nagkakalat ang mga kubyertos at basong natamaan ng kanyang katawan. Tumayo si Dina, hindi man lang kumukurap o nagpapakita ng takot. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Kasalukuyang namimilipit sa sakit at kahihiyan sa paanan ng kanyang mga boss. Walang sino man sa mga opisyal ng kumpanya ang lumapit upang tulungan si Mateo. Sa halip, ang kanilang mga muka ay puno ng matinding pandidiri. Attorney, pakitawagan ng HR. Mahinang utos ng pinakamataas na boss habang nakatitig kay Mateo. Hindi tayo tumatanggap ng magnanakaw at immoral na empleyado sa kumpanyang ito. Humarap si Dina kay Lola Pachita na kanina pa nakatulala at tila nawalan ng boses. Kinuha ni Dina ang pangalawang gintong kahon at dahan-dahang inilapag sa tapat ng kanyang biyenan. Para sa inyo po ito, ma, wika ni Dina sa isang boses na kasing lamig ng sementeryo. Ang mga dokumentong palaging ipinagmamalaki ng anak ninyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Lola Pachita ang kahon. Ang unang nakita niya ay ang mga kopya ng utang ni Mateo na umabot na sa milyon-milyon dahil sa pagsuporta sa luho ni Clara. Ngunit ang tuluyang nagpaguho sa mundo ng matanda ay ang asul na folder, ang draft of annulment. Nakita ni Lola Pachita ang plano ng kanyang anak na itapon ang asawa at anak nito sa lansangan. Kasama ang ebidensya na ninakaw ni Mateo ang pondo para sa sariling apo. Ang matanda ay napasandal sa silya. Ang kanyang muka ay tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang segundo. Napagtanto niya na ang anak na palagi niyang pinupuri at ginagawang Diyos ay isa palang duwag, magnanakaw, at walang kwentang tao. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lola Pasita. Tanging ang mabilis at kapansin-pansing pagbabataas ng kanyang dibdib dahil sa tindi ng kahihiyan at pagsisisi. Tuminggin si Dina sa buong silid. Tinitigan niya si Clara na kasalukuyang tinatalikuran ni Ben at si Mateo na basag ang muka at nawalan na ng lahat ng dangal. Lumapit si Dina kay Mateo, yumuko ng bahagya at tinitigan ang mga mata ng lalaking sumira sa kanyang 15 taon. Hindi ako sisigaw, Mateo, dahil hindi ko ibababa ang sarili ko sa antas ninyo. Mahinang bulong ni Dina na narinig ng lahat sa loob ng tahimik na kwarto. Mateo, tapos na tayo. Lahat ng pag-aari natin, kabilang ang bahay at ang negosyo, ay legal ko nang nabawi sa tulong ng aking abogado. Clara, isama mo na ang basurang ito. Bagay kayo dahil pareho kayong walang kaluluwa. Walang lingon-likod na kinuha ni Dina ang kanyang bag. Ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ng restaurant
ay tila isang martsa ng tagumpay. Lumabas siya ng VIP room nang may matuwid na tindig. Iniwan ang mga halimaw sa gitna ng pagkawasak na sila mismo ang gumawa. Paglabas niya ng restaurant, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim, ramdam ang bawat hibla ng hanging pumapasok sa kanyang mga baga, ang hangin ng tunay na kalayaan. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya ang sasakyan ng kanyang kapatid. Bumukas ang pinto at lumabas si Maya. Tumatakbo patungo sa kanya ng may malapad na ngiti at yakap na puno ng pagmamahal. Doon, sa ilalim ng mga bituin, niyakap ni Dina nang mahigpit ang kanyang anak. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging ang matinding pasasalamat dahil sa wakas, natapos na ang mahabang gabi ng pagpapanggap. Ang liwanag ng bukang liwayway na pumasok sa bintana ng bagong inuupahang maliit na apartment ni Dina ay tila may dalang ibang init. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na pumipigil sa bawat paghinga niya sa loob ng 15 taon. Sa maliit na kusina, abala siya sa pag-aayos ng mga kagamitan sa pagbebeke. Ang bawat kalansing ng mga sandok at ang mahinang pag-ikot ng timer sa ibabaw ng lamesa ay nagsilbing musika ng kanyang bagong simula. 1 buwan na ang nakalipas mula ng hapunang yon sa restaurant. Ang balita tungkol sa iskandalo ay mabilis na kumalat sa buong parokya at sa kumpanya ni Mateo. Dahil sa matinding kahihiyan o hiya, hindi na muling nakita si Lola Carmen sa mga pagtitipon sa simbahan at ang balita ay itinakwil nito ang sariling anak na si Clara. Si Ben, sa kabilang dako, ay formal nang nagsampa ng legal na hiwalayan at bumalik sa ibang bansa upang doon na magsimula muli. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang dangal na hindi nakuha ng kanyang asawa. Si Mateo ay tuluyan nang natanggal sa trabaho dahil sa mga utang na hindi na mabayaran at sa pagkakahuli sa kanyang mga ilegal na transaksyon sa pondo ng kumpanya. Ang kanilang dating bahay ay tuluyan nang narimata ng bangko. Ang dating mapagmataas na hari ng tahanan ay nakatira na ngayon sa isang maliit at madilim na kwarto kasama ang kanyang inang si Lola Pasita. Wala na ang marangyang suit at mamahaling pabango. Tanging ang amoy ng pagsisisi at alikabok ang natira sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad si Dina palabas ng korte matapos pirmahan ang huling bahagi ng mga papeles para sa kanilang legal na paghihiwalay, hinarang siya ni Mateo sa paradahan. Malaki ang ipinayat nito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng puyat at luhang tila hindi na natutuyo. Dina, sandali lang, pakiusap, mahinang usal ni Mateo. Ang boses ay nanginginig at malayo sa dating matapang na tinig nito. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako kahit ano. Makuha lang ulit ang tiwalaan ninyo ni Maya. Pamilya tayo, Hon. Please, wag mo kaming itapon ng ganito ni Mama. Tinitigan ni Dina ang lalaking nasa harap niya. Inasahan niyang makakaramdam siya ng matinding galit o baka ay muling madurog ang kanyang puso. Ngunit wala siyang naramdaman. Tumingin siya kay Mateo nang may matinding kawalan ng pakiramdam, isang malamig at patay na emosyon na mas masakit pa kaysa sa puot. Wala na akong maramdaman para sa'yo, Mateo. Hindi na kita mahal at hindi na rin kita kinakamuhian para sa akin. Isa ka na lang estranghero na nagkataong naging bahagi ng nakaraan ko. Malumanay, ngunit madiing sagot ni Dina. Ang bawat salita niya ay tila isang pinal na hatol na wala ng puwang para sa apela. Mateo, pirmahan mo na ang natitirang mga papeles at hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Iyon na lang ang tanging bagay na magagawa mo para sa amin. Iniwan ni Dina si Mateo na nakatayo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, umiiyak at nagmamakaawa sa hangin. Pagdating niya sa kanyang maliit na bake shop, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay sumalubong sa kanya nang may kasamang yakap ng tagumpay. Naupo siya sa isang maliit na upuan sa sulok at kinuha ang isang tasang kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ninamnam niya ang bawat lagok nito
nang walang iniisip na asawang pagsisilbihan o biyenang kailangang pasayahin. Ang lasa NG kape ay mapait, ngunit may dalang tamis na tanging ang kalayaan lamang ang makakapagbigay. Dahan-dahang binuksan ni Dina ang pinto ng kanyang bagong pwesto. Tumingala siya sa karatula, nakasasabit pa lamang sa itaas. Sa ilalim ng maliliit na ilaw na nagbibigay ng ningning sa pangalan ng kanyang munting pangarap, naramdaman ni Dina ang pag-usbong ng isang bagong pag-asa. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang lumang libro na tinangay ng malakas na hangin. Sa isang tahimik na kanto ng abalang bayan, ang amoy ng mainit na tinapay at bagong giling na kape ay nagsisilbing imbitasyon para sa mga dumadaan. Ang karatula sa itaas ng pinto ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Maya's Sweet Beginnings. Sa loob, abala si Dina sa pag-aayos ng mga pastries sa estante. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagod o takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na tila nagmumula sa isang pusong ganap ng naghilom. Ang dating lupepe at may sakit na si Maya ay isa na ngayong masiglang dalagita. Nakasuot ito ng apron habang masayang nakikipag-usap sa mga suki ng bake shop. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang himig na nagpapaalala kay Dina na ang bawat sakripisyo at bawat luhang pumatak noon ay may katumbas na matamis na gantimpala. Ang operasyon ni Maya ay naging matagumpay at ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon ng may lakas at pag-asa, malayo sa madilim na pasilyo ng ospital na dati nilang kinatatakutan. Isang umaga, habang namimili si Dina ng mga sangkap sa palengke, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na anyo sa malayo. Si Lola Pachita. Ang dating mapagmataas na biyenan ay mukhang matanda na at hirap na sa paglalakad. May bitbit itong mabigat na plastik ng mga gulay at tila walang sino mang tumutulong sa kanya. Nabalitaan ni Dina na si Mateo ay patuloy pa ring palipat-lipat ng trabaho. Hindi makatagal sa anumang posisyon dahil sa sirang reputasyon at kawalan ng disiplina. Ang lalaking dati ay itinatangi ng kanyang ina ay siya rin palang magiging dahilan ng kalungkutan nito sa pagtanda. Tumingin si Dina sa matanda at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang poot. Isang panandaliang habag ang dumaan sa kanyang puso, ngunit mabilis din itong naglaho kasabay ng pagtalikod niya upang magpatuloy sa kanyang sariling landas. Sa huling bahagi ng araw, habang pinapanood ni Dina ang dahan-dahang paglubog ng araw mula sa labas ng kanyang bake shop, isang malalim na katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang tiwala? Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang bibig, kundi sa kapayapaang nararamdaman niya sa bawat paghinga. Pinatawad na niya si Mateo at ang lahat ng mga nanakit sa kanya, hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng kanyang sariling galit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang ganap na pagbitaw sa mga kadena ng nakaraan upang malayang makahakbang tungo sa kinabukasan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo o sakit, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo ng may matatag na paninindigan. Natutunan ni Dina na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya o sa dami ng sakripisyong ibinibigay niya para sa mga taong hindi siya pinapahalagahan. Ang kanyang tunay na yaman ay ang kanyang sariling dangal, ang kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkawasak at ang walang hanggang pagmamahal na ibinibigay niya para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Naramdam ni Dina ang mainit na yakap ni Maya mula sa kanyang likuran. Tumingala sila sa langit na puno ng kulay kahel at lila. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, naroroon ang patunay na ang bawat sugat ay naghihilom at ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas maganda at mas matamis na kwento. Sa wakas, ang lasa ng kalayaan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang kanilang katotohanan.